bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Ang buhay natin, Diyos, nagkapagligtas ng lahat ng ating kasalanan. Nagkatawang tao at pinako sa krus upang tubusin ang lahat ng ating pagkukulang. Bayani
langit at lupa. Maghahari ngayon, bukas, at magpakailanman. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman. Ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Jesus, wala kang kaparis, kamatayan man, sa kanya'y buhay din. Hinubad niya ang kanyang pagkadus, makamtan lang natin kaharian ng langit. Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko, namatay upang ako'y palayain. Ikaw lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman. Ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman. Ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Good morning, Jesus! Good morning, Jesus! Good morning po sa atin lahat, mga kapatid. Happy Monday morning, mga kapatid! Sa mga bata, gawin nating si Jesus ang tunay na bayani. Amen. Thank you, Lord, sa ating mga kabataan na gamit na gamit ni Lord sa murang edad. Buti pa sila, no, Beng? Oo nga po nakakatalon. Akala ko, sasabihin mo, oo nga bata pa, nakakapaglingkod na yun pala. Buti pa sila, nakakatalon pa ng gano'n. Thank you, Lord. Kamusta naman po ang celebration ng Father's Day kahapon? Alam ko, marami ang mga lumabas. Kasi, grabe ang traffic. Sa Tagaytay, sobra. Oo. Kahapon, sige, mag-pray muna tayo bago tayo magkwentuhan. Beg, opening prayer muna. Sige po, tayo manalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa araw na to pinagkaloob mo sa amin. Napakagandang araw, Lord. Magandang panahon, umulan. Salamat, Lord. Lahat ay biyaya mula sa inyo. Salamat sa bagong kalakasan. Sa Monday muli, Lord, upang kami ay magamit nyo, Panginoon, sa kaluwalhatian nyo. Salamat, Panginoon, sa pagtawag nyo sa bawat isa at narito kami upang muli, Lord, makapaglingkod sa iyo. Pangunahan mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, ang iyong gawain, at aming mga kapatiran na nakikinig. Lord, pagpalain mo po ang bawat isa. At marami pa po, Lord, ang madala sa inyong kaharian. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. As I was saying, kahapon, di ba, congratulations kay Brother Joby at kay Sister Erica. Kasi kahapon yung wedding nila. Di ba nagmamadali kami umalis pagkatapos dito kasi yung biyahe nung papunta doon, ang tagal. Tapos nag-waste kami. Tapos, Carmona daw, sabi ni Waze. Tapos along the way sa SLEX, nagbago ng isipan si Ate Waze. Pinakalax kami. Tapos, okay na yun. Okay yan, Calax. Ang labas ko dapat yan, doon sa may Santa Rosang SNR, di ba? Biglang sabi, lumabas sa kanan. Kanan daw, kanan. Sabi ko, ba't ako pinalabas ng kanan? Alam mo, hindi ko alam yung pinadaan sa amin. South Forbes. Alam niyo ba yon, South Forbes? Dinaanan namin South Forbes, tas meron dong The Mansions. Halalaki ng mga bahay, mga mansion talaga. Sabi ko, ngayon lang tayo nakadaan dito. Tapos, kumitid ang daan. Tapos, lumiblib yung mga daanan. Pero maraming dumadaan. Pero ang liit nung kalye, tas liblib na talaga siya. Sabi namin,
Saan kaya ang labas nito? Pagkatapos, nung nag-ano kami, Amadeo na ang labas namin. Tapos, sabi ko, parang mas malayo yata itong pinadaan sa atin ni Ate Waze. Sabi namin, tawagan mo nga si na Arnold kasi sila Brother Arnold, 30 minutes ahead sa amin na umalis. Sabi ko, pag nandoon na yun, wala talagang na-COVID si Ate Waze. Sabi ko, pinadaan tayo sa kung saan. Walang sumasagot. Ang galing ng pamilya ni Arnold. Isang buong pamilya sila sa sasakyan, wala sumasagot sa phone kahit sino. Kahit isa, wala. Tapos sabi namin, sige, mo na lang. Wala tayong magagawa ako nandito. Alam mo, pagdating namin sa lugar, wala pa sila. Si Waze, totoo pala si ate. Magaling na pala si Ate Waze. Nakabawi na pala sa COVID. Kala ko kasi dati na COVID since si Ate Waze So, alam mo ba nung pagganyo namin, ang haba-haba ng pila ng mga pababa. Sobra. Ewan ko, baka mga nagalit yung mga pababa galing kahapon. Sobrang haba talaga. Tapos, inulan ng sobrang lakas. Yung kasal ni Joby. Ang nangyari, hindi natuloy yung garden wedding. Pero, sabi nga natin, in everything give thanks. For this is the will of God. Napaganda pa. Kasi yung set nila, pinasok dun sa loob. Kahit maliit, maganda rin. Tapos, nung kainan na, umokay na rin naman. Ang ganda-ganda nung lugar. Yung lugar nila, ang daming mga puno. Ang bababa, ang daming bunga. Hindi ko alam kung pwedeng mamitas, pero namitas ako ng bayabas. Oo. Tapos inaabangan ko yung mabolo. Kukuha sana ako ng mabolo. Ang daming bunga. Hitik na hitik. Tapos ang liit. Sa probinsya ang mabolo matataas. Kaso, wala pang red Hindi pa hilaw pa, sayang naman. Sa lugar po, pasensya na po. Pero ang pagkakaalam ko, pagka nirentahan yun, kasama yung mga bunga. Kaya, kinuha ko yung bayabas. Kami ni Butchoy, gabi na. Sabi ko, gagabi na tayo. Sabi niya, bakit tari? Sabi ko, hindi ko na makikita yung bayabas. Alam mo, iniilawan ni Butchoy ng pa dun sa reception. Iniilawan ni Butchoy ng cellphone. Tapos naka-gown si Susa. Umibitas kami ng bayabas. Tapos umuulan pa. Maraming salamat po sa bayabas. Ayan. Oo nga. Hindi, alam ko talaga kasama yun. Yan. Thank you, Lord. Sana nilagyan nila, di ba? No picking of fruits. Wala. So, pwede. Oo. Para rin yung comment ng mga members, yung ha-ha-ha means yes, di ba? Oo. Ngayon, meron na nakalagay? May bayad na. Ayan. Thank you, Lord, mga kapatid. Oo. Alam mo, bibihira kaming magtapos ng wedding kasi meron ngang kinabukasan na gawain. Pero dahil nakausap na kita, si Kuya, sinamantala. Nakinig siya ng tugtugan. Kasi buong, kamag-anak niya kasi yung nandoon grabe yung kantahan kagabi ng mga bata. Oo. Ng Backstreet Boys at saka yung mga batang kalye. Alam mo ba kung sino yung Backstreet Boys? Ang Backstreet Boys, si Jessie, si Sam, si David, tsaka si Andoy. Oo. Ang batang, ang galing. Ang batang, nag-Backstreet Boys? Ang batang kalye, si Enol, si Elmer, si Eric. Sabi ni Enol Batang kalye? Oo. Siguro nagulat yung ibang bisita doon kasi lahat ng tao doon kumakanta. Tapos nang tumutugtog pa, yung banda ni Brother SJ. Ang galing nung gitarista. Tapos sa wedding may nagva-violin na magandang babae. Galing naman. Oo. Pero nung kumanta si JJ mo, napanganga na silang lahat. Dahil sa pogi? Hindi, dahil sa...
Ganun din. Hindi, ang pogi kasi. Ang taba. Di, tsaka ang galing kasi talaga ni JJ. Oo, wala na tayong VOTD. Kwentuhan na lang tayo. Ganon. Pwede ta rin. Ang magaling sumayaw? Ay, ang magaling sumayaw na nanalo kagabi ng relo. Oo. Relo? Oo. Kinarir niya, si Josiah at saka si Jed. Wow, galing naman. Sabi, in-effort kaya ni Josiah. TikToker talaga yun, Tari. Ginawa Si niya yung mga Josiah. kahiyahiyang bagay. Sabi niya, 8 years na akong walang relo, kaya kailangan manalo ko. Thank you, Lord. Ayan. Glory to God. Kinukwentuhan lang po namin kayo dahil sabi ni Sister Grace, thank you, Lord, naubos ang paninda ko kahapon na banana cake. Sabi ko sa iyo, Sister Grace, pag si Lord ang ginawa mong partner, di ba, everything will go well. Thank you, Lord. Magandang umaga muli sa inyong lahat, mga kapatid. Since yesterday po is Father's Day, ngayong linggo na to, kasi alam nyo, may mga nag-message, sabi niya, nalungkot ako sa message ni Pastor. Oo, nalungkot daw sila. Pero merong isang nag-message. Good morning nga pala kay Ishi Agas. Oo. Kasi tuwing Father's Day pala, naiiyak siya. Siyempre naalala niya si daddy niya. Pero at the back of her mind, at saka sa heart niya, alam niya nakasama na ng Lord yung papa niya. Kaya alam ko, si Ishi, masaya din siya para sa daddy niya. Good morning, Ishi! Ayan. Morning. Tapos kahapon, may nalungkot doon sa message ni Pastor kasi nag-message sabi, nakakalungkot naman ng message ni Pastor. Yung pala, ganun yung kalagayan nila. Sana nga daw kausapin ng Father kausapin ni Lord yung Father. Yung isa naman, na-appreciate naman daw niya yung message ni Pastor. Kasi nga, tuwing Father's Day, yung mga magagandang side, yung mga magagandang father, minsan kailangan pala ng encouragement din nung mga family na merong ganong klaseng tatay sa pamilya. So, yun po kasi talagang realidad. Hindi naman po pare-parehas ang kalagayan o sitwasyon ng ating pamilya. Pero, alam niyo po, mga kapatid, daanin natin sa prayer. Prayer brigade kasi prayer changes things. Maniwala po kayo dun. Panalangin po, ibigay natin kay Lord at kayang ayusin po ng Panginoon yan. Kasi yun din naman po ang gusto ni Lord sa buhay natin, lalong-lalo na sa family. Gustong-gusto ni Lord na maging maayos ang family, especially the head of the family, kasi he should be the spiritual leader of the family. Kaya minsan talagang ang inaatake ng kaaway yung tatay. Kaya ipag-pray po natin. So, bilang pagpapatuloy natin ngayong linggo na to, yung tungkol sa ating Ama. Kasi madalas, hindi natin tinitignan ang ating Ama sa langit as a Father. Ang ating pong verse for the week ay nasa 1 Corinthians 8:6. Ang nakalagay po dyan, yet for us there is one God, the Father of whom are all things, and we for Him, and one Lord Jesus Christ, through whom all things, and through whom we live. Basahin ko sa ibang version. Hindi pala New King James Version itong nakuha ko. Yet for us there is one God, the Father, from whom all things and for whom we exist, and one Lord Jesus Christ, through whom are all things and through whom we live or we exist. 1 Corinthians 8:6. Ang isa pong pangalan ng Diyos na merong kapangyarihan to dramatically change every believer's lives ay yun pong pagtawag sa Kanya ng Aba or Father. Yan. Kasi po, to see God as a Father changes everything. Kaya po natin to gustong pag-aralan ngayong linggo na to, kasi nga po, mga kapatid,
hindi kasi natin siya tinitignan bilang ama. Kaya minsan, yung ating relasyon sa Kanya malayo, yung hindi ganun ka-intimate, hindi ganun ka-close. Sabagay, meron din namang mga anak na malayo sa father nila dito sa mundo. Pero walang nadudulot na mabuti sa kanila yon, di ba? Maganda talaga yung merong intimate relationship with the father. So ngayon pong week na to, starting today, ano ba ang relasyon dapat ng isang believer sa ating Ama sa Langit as a Father? Ano ang naidudulot nito sa atin? At ano ang pag nalaman mo ito, yung mga bagay na ito sa buong linggo, magbabago po sigurado mga kapatid ang paningin natin sa ating Ama sa Langit. At uumpisahan ni Sister Beng yung unang-una. Amen. Praise God. Good morning po muli mga kapatid. Ang verse ko po ay matatagpuan po sa Psalm 103 verse 17. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children. Praise God. So napakaganda po talaga ang karakter ng ating Panginoon. Kasi dito sabi, from everlasting to everlasting. Pag inisip mo yung pag-ibig ng Diyos, the Lord's love, grabe. Totoo na ang pag-ibig ng Panginoon pala walang katapusan, eternal, walang hanggan. Kasi pag inisip mo rin mga kapatid, ang kalagayan natin mga tao ay talagang makasalanan. Lagi tayong nagkakasala. Mula pa dun sa ating mga unang magulang, si Eva at Adan, di ba, nagkasala sila. Hanggang sa mga Israelites, nagkasala pa rin sila. Pero sa ating unang magulang, they were cast out sila sa Eden. At tapos sa mga Israelites, nalabas na sila sa Egypt, pero gusto pa nilang bumalik ulit sa Egypt. Siyempre kayang damdamin ni Lord noon, di ba, na ganon. Pero ang pag-ibig niya, talagang, kung wala ang pag-ibig ng Diyos, wala po talaga tayo ngayon. Kasi talagang mapapatulan mo talaga ang tao. Kasi tayo, di ba, minsan namamatol na nga tayo dun sa ating kapwa lang. Kasi minsan hindi natin maintindihan, ba't ba ito pinagagawa nito? Puro kalikuan. Minsan napapatulan natin, pero ang Diyos, ang bait-bait talaga niya na hanggang ngayon narito tayo dahil sa kanyang pag-ibig. Sabi nga sa Psalm 103 verse 8, the Lord is merciful and loving, slow to become angry and full of constant love. So ang isang katangian po talaga ng ating Panginoon is He is patient and He is kind. Pag sinabing patient, slow to anger, hindi siya, grabe ka hanggang ngayon, di ba nararanasan natin ang kanyang pag-ibig na minsan kakainis na yung ginagawa, hindi pa rin pinapatulan ni Lord. Andiyung buhay pa rin. Sabi nga ng mami noon, pwede pa yan, may pag-asa pa yan. So ganun ang pag-ibig ng Diyos. He is patient. He is slow to anger. Kumbaga, ang haba-haba ng PC niya. He does not repay us as according to our iniquity. Dahil kung siyempre ang tao nagbibilang, di ba? Ngayon nakaisa ka na sa akin. Gawin mo pa ulit sa akin yan. Tingnan ko lang kung mauulit mo pa. Pero ang Diyos hindi po. Hindi niya tayo pinapatulan dun sa mga nagawa natin. Andyan lagi ang kanyang patience. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Hindi kagaya ng tao na nagbibilang, di ba? Ang tao nagbibilang, nakaisa ka na. Pagka next week, inulit mo pa sa akin, malalagot ka na. Ulitin mo pa. Diba? Ganyan ang tao. Pero ang Diyos hindi ganyan. Kaya alam ko lahat tayo naranasan ng pag-ibig ng Diyos na talagang, kasi tayo nagkakamali, nagkakasala, pero sinasalo tayo pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Grabe nga God deals with us patiently. Instead of giving us what we deserve, na dapat, ano bang deserve natin? Kamatayan. Because the wages of sin is death. Pero hindi andyan pa rin yung pasensya niya, ang haba-haba ng habag niya. Sabi nga sa Psalm 103 verse 4, He keeps me from the grave. Yun, kamatayan. Sinisave niya tayo doon dahil sa kanyang constant love and blesses me with love and mercy. Pinadadaman niya pa rin sa atin.
yung pagtsatsaga niya. Tingnan niyo na lang po yung prodigal son, di ba? Yung father, pagbalik ng prodigal son, instead na pagalitan niya yung anak niya, naku, tuwan-tuwa pang tinanggap yung anak. Ganun lagi si Lord sa atin. Laging naka-outstretch ang hand na bumalik tayo sa Kanya. Yung pag-ibig niya laging bukas sa mga returning children, sa mga swail na anak. Ngayon, meron nga ako dito, totoo yun kasi ang pag-ibig ng Diyos, dito sa Psalm 103:13-19, may kanta dati ako dyan, yung nasulat ko, pero hindi ko na nabuo. Pero ito yung kanta ko dati. Psalm 103:13-16. As a father is kind to his children, so the Lord is kind to those who honor him. He knows what we are made of. He remembers that we are dust. As for us, our life is like grass. We grow, flourish like a flower, but the wind blows and it is gone. No one sees again. So ganun po ang buhay ng tao. At inaalala ni Lord talaga na tayo ay mahina. We are frail and we have limit lang ang time natin on earth. Kaya naman ang patience niya sa atin ay ganun-ganun na lang. So why is God patient with us? Because first, patience is His character. Ito po ang katangian ng Diyos. Ito po ay sa 1 Corinthians 13 verse 4. Love is patient and kind. And in 1 John 4 verse 8, God is love. Kaya katangian niya yun eh. Kaya kahit na anong gawin mo, hindi mo mababago yung kanyang pagpapasensya kasi yan ang katangian ng Diyos. So sabi nga, our God is a God of love. Jesus, tingnan niyo na lang ang ating Panginoong Jesus. Jesus is a perfect example kasi di ba naranasan niya, binugbog na siya, sinaktan na siya hanggang sa mapako siya sa krus, pero bandang huli ano sinabi niya sa Panginoon? Lord, forgive them for they know not what they are doing. So He was a perfect example of God's love, of His patience. Hindi siya, pwede niya naman sabihin na, Lord, paapuyan mo po itong mga nananakit sa akin, pero hindi niya ginawa. So, He set an example for us na tayo din, maging patient tayo sa bawat isa. Kung paano ang Diyos ay patient sa atin, matyaga sa atin, ganun din sa bawat isa sa ating mga mahal sa buhay, especially. Alam niyo po, kasi pagdating sa father, talagang mahirap na sa mga mahal sa buhay, ganyan. Pero tinuturuan tayo ni Lord, kasi katulad itong word na to, na kailangan maging matyaga tayo kahit na masakit ang nangyayari, hindi mo maintindihan, tyagaan mo pa rin. Kasi sa akin lang po, as a daughter dun sa daddy ko, siyam kaming magkapatid. 3 ang nanay. Siyempre, di ba? So, si Brother Jerry walang tatay. Ako naman, may tatay. Pero, so 20 years old, naghiwalay na ang mami at daddy ko. So, naranasan ko po na, syempre, nakay-Lord na ako, na kailangan kong unawain yung tatay ko. So, lagi pa rin akong paminsan-minsan dumadalaw sa kanya, pinagpe-pray ko, ganyan. Pero minsan nawawala na rin po yung tiyaga ko. Ano ba naman tong tatay ko? Parang hindi nagbabago. Kasi parang parang gawin na yung kanyang panchichiks. Ganyan. So, siyempre parang nawawalan din ako minsan ng gana. Pero ang Panginoon, hindi nawawala ng gana sa atin. At tinuturuan din tayo na huwag tayong mawawala ng pag-asa o mawawala ng pagtsatsaga. So, yung mga kapatid kong iba, nakakatuwa, ilan na lang kami ang love ang daddy ko. Kasi nagalit na rin sila sa tatay ko. Dahil sa maraming mga bagay na hindi dapat niyang ginagawa. So, ang ginawa ko, kahapon nga, Father's Day, chinat ko sila lahat. Isa lang ang message ko. Yes, to forgive. To forgive them. On my part, panganay, ate, mahirap pero malaki ang responsibilidad ko rin dahil alam ko ang salita ng Diyos na kailangan naming
mag-reconcile. Kailangan mag-reconcile kami. Respect pa rin namin ang father namin. Dati kinausap ko na sila na patawarin na nila si daddy. Lalo na rin sa second wife ng dad ko. Yung mga anak niya. Dahil sumama talaga loob nila. Sa amin naman, sa original, yung pangalawa sa akin, sumama din ang loob. Na mula pa bata, masama ng loob niya sa daddy ko. Tapos yung pangalawa, lahat din sila galit na. Ang natitira na lang bati ang daddy ko yung sa last. So lahat sila chinat ko kasi Father's Day. Alam ko na ang mga father, lalo na pag naedad, naghahanap sila sa mga anak nila. So chinat ko sila na, batiin nyo naman ang dad on yung Father's Day. Hindi ko na, magpadala sila or whatever. Sabi ko, batiin nyo. Greet him, Happy Father's Day. At sa lahat ng mga sabi ko, by the grace of God, gawin natin na magawa natin mapatawad yung tatay natin. Natuwa naman ako. Kasi last time, walang ayaw nila. Pero ngayon, at least may isang nag-respond. Nagpadala ng cake sa daddy ko. Kaya, mabait ang Panginoon. Yung patience niya sa atin ay sobra-sobra. Kaya, dapat din tayo mapagpasensya. Kasi, ang Diyos ay pag-ibig and hell is real. Totoo po ang may impyerno. Siyempre, matutuwa ka ba na ikaw ay ligtas? Pamilya mo, hindi. Siyempre, nandun yung puso mo na magkaroon din sila ng kaligtasan. Pasensya na kayo kasi ang buhay ko talagang madrama pag pamilya. Mami ko yan, madrama din yan. Manang-mana talagang. Kung ano talaga pamilya mo, dala-dala mo eh. Kahit yata hanggang pagtanda mo, dala mo sila. Kaya nakakatuwa dahil nasa Panginoon tayo, yung curse can be broken. They have to accept Jesus Christ. May pag-asa sa mga tatay, mga mahal sa buhay na wala sa Panginoon para maging buhay na ganap at kasiyasiya na nararanasan natin. At napaka-selfish naman natin na hindi natin i-share sa kanila kasi tayo lang ba dapat maging masaya? Dapat yung family natin din. Maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Kung gaano kataas, kung gaano kalalim, kung gaano kalawak, hindi masukat. Kasi tayo naranasan na natin eh. Huwag natin mag-give up sa family natin. Let us pray for them. Keep on witnessing na parang wala naman nangyayari. May mangyayari dyan dahil sabi sa salita ng Diyos, kapag nagtanim ka, tutubo at tutubo. Minsan, napagalitan ko yung tatay ko. Sabi ko po kasi, dati hindi nila sinasabi ng mga kapatid ko iba yung ginagawa ng tatay ko na mali. Ang sasabihin ko naman, sasabihin nila sa akin, huwag mong sasabihin kay daddy ha, mapapagalitan kami. Alam niyo po yung kanyang kasalanan, kung bakit kami napakarami na iba-iba nanay, yan po ang kasalanan. Minsan po, sinasabi ko po to para hindi pahiyain ng tatay ko. Sinasabi ko po to dahil kailangan natin gawin ang mabuti at ang tama. Minsan po, naghiwalay na siya doon sa pangatlo. Tapos pandemic pa, walang pera, nanghihingi siya ng pera, okay, padala. Nalaman ko, dahil yung pera pala, hindi niya dinala sa dapat, sa pagkain, sa pambayad, ganun. Tapos yung kapatid ko, pinipilit niya pumunta doon dahil nakakaalam kung paano makakapasok doon sa chat room na yon. Sabi, galit na yung kapatid ko. Hindi ko dati siya pinapagalitan ngayon, pinagalitan ko na po. Sinabihan ko na po. Kasi mananagot din ako kay Lord. Pag hindi ko sinabi, sabi ko sa kanya, Daddy,
pandemic na nga. Wala na nga pera, ganyan pang ginagawa mo. Yung anak mo ayaw nang gawin yung mali. Itigil mo na yan. Alam niyo po, hindi na siya umimik. Hindi siya nag-chat sa akin na matagal, ng 2 linggo. Hindi siya tumawag sa akin. Alam niyo po, yung driver niya, yung boy niya, sabi, kinausap pala niya, nagsumbong sa akin. Sabi niya, ate, nung sinabihan mo si kuya, sabi, natawa ako kasi sabi, hiyang-hiya daw sa akin. Dahil na-realize niya mali pala yung ginawa niya. Kaya ngayon, nag-iisip na siya. Minsan, sasabihin nung driver niya, ito, mo to, ihulog mo to, ha? Sabihin ng driver niya, okay, kuya, pero sa totoo, hindi naman ihulog. Tapos magbabago, isip, ay, wag na lang, ganun. Pero sabi niya sa akin, yan talaga, nakakaya tuloy, nalaman ni Beng yung ginagawa ko, nakakaya. Minsan kailangan po natin sabihan para makita nila, mali po yung ginagawa. Kaya ako, ando pa rin pagtsatsaga ko. Pagkatapos ng after 2 weeks, chinat ko pa rin siya, tinawagan ko pa rin siya dahil ang Panginoon niya, hindi naman nag-give up sa atin eh. Kahit mali-mali nga ginagawa natin. Eh lalo nang, yun din ang nais niya sa mga mahal natin sa buhay. Huwag tayong mag-give up. Keep on praying and keep on ministering to them, witnessing to them. Kaya, totoo yun that God is love. Why should we be patient with them? Because He wants to show His love sa lahat sa atin. He wants to show His constant love. Yun ang nais ng Panginoon, ipakita, ipahayag. Paano tayo natin may papakita ang pag-ibig natin sa ating mga mahal sa buhay? Kung ayaw na natin silang kausapin, lumayo na tayo sa kanila. Hindi rin natin mapapakita ang pag-ibig ng Diyos kapag mag-give up tayo sa kanila. Hindi talaga malalaman din na kay Lord tayo kung mag-give up tayo sa kanila. Kung tayo mismo, hindi tayo mapagpasensya, hindi mapang-unawa. And then number 2, mga kapatid, God's patience is designed to lead people to repentance. Dahil nga, sabi ko nga kanina, di ba, hell is real. Kaya sabi nga sa Jude 1:23, snatch them from the fires of hell. Kaya nakakatuwa yung mga asawa, nung sinishare ni Sister Ria, na alam na yung ginagawa yung mali yung asawa nila, pero nandiyan pa rin sila, nag-i-stick pa rin sila. Kasi sabi nga nung isa, kung aalis ako, sino pa makakatulong sa kanya, makalapit kay Lord? Sino pa nga ba? Tayong family, tayong mga anak, iniyak ko na rin to sa Sisters of Faith kasi minsan bigat na rin ako sa tatay ko, pero ayaw ni Lord mag-give up. Ayaw ni Lord na iwanan natin sila basta na lang. Sabi sa Jude 1:23, snatch them from the fire of hell. Because ngayon pa lang sigurado na ang kapupuntahan nila. Kaya mga kapatid, yung patience ni Lord, napakahaba-haba. Ganon din tayo. Maging patient sa mga taong, mga mahal natin sa buhay na hindi natin alam kung paano, pero ang Diyos ang tutulong sa atin. Amen. Thank you, Lord po. Amen. Thank you, Lord. So you see, mga kapatid, how flawed the fathers of this world are. Kaya isang reason yan kung bakit pwede mong tignan yung Ama sa Langit na tatay mo kasi yung example na dapat nakikita mo sa father mo dito sa mundo, kay Lord mo lang makikita. At I appeal to all fathers out there, believers or non-believers, nakikita niyo po yung effect nung mga ginagawa po natin sa kasalukuyan sa mga anak. Ba? Pati ako naiiyak sa'yo. Kasi,
Gaano man po namin kamahal yung aming mga tatay, pero dahil sa mga ginawa, o mga, siyempre, naintindihan natin, wala pa tayo lahat kay Lord noon. Sila din naman, di rin pa alam yung ginagawa po nila eh. Yung sa case ng father ni Beng hanggang ngayon. So, binibigay na namin yon na wala sila kay Lord noon. Pero yung effect po, na sa mga tatay, yung ginagawa niyo po sa kasalukuyan ngayon, baka hindi niyo po alam, meron po yung effect sa mga anak niyo. Ngayon ko lang din napatunayan na ako din pala kailangan ng tissue. Ngayon ko lang din po napatunayan na yung palang napapanood mo sa TV, na paglaki ng mga anak, na ang akala mo wala lang effect yung ginagawa ng mga magulang ng bata. Totoo pala yun, dala-dala pala yun. Dala-dala pala yun ng mga anak hanggang paglaki. Kasi, ako po sinasabi ko to, hindi naman kami galit sa tatay ko. Sa totoo lang po, kahit naging gano'n ang buhay nun, lahat sa amin, walang nagagalit sa kanya. Si Winnie kahit nasabi niya noon na papatayin ko yan. Mahal na mahal po noon ng tatay ko. So, yun lang naman. Mahal na mahal namin yung father namin. Kahit ganun talaga yun. Ako nga rin, hero ko yun eh. Kaya nga lumaki kong matapang eh. Na parang kahit sino kaya ko. Ganon. Dahil sa kanya. Pero meron pong naiiwang epekto sa mga bata yun. Meron po. Minsan nagkukwentuhan kaming magkakapatid. Sasabihin ng kapatid ko, ikaw din pala. Sabi ko, oo eh. Tapos alam mo yung nanay ko, nakikita namin umiiyak. Sabi namin, ba't ka umiiyak? Kami yung nagkukwentuhan. Sabi niya, patawarin nyo na lang ang daddy nyo. Sabi ko, pinatawad namin, nagkukwentuhan lang kami. Sabi ko, para ma-release din kami. Sabi ko sa kanya, nagkukwentuhan lang, pero hindi kami galit kay daddy. Ang pinagkukwentuhan namin, meron pala talagang effect, mga kapatid. Kaya nag-a-appeal po ako sa lahat ng mga tatay. Kasi po, kahit na anong gawin ninyo, mataas ang tingin namin sa inyong mga tatay namin. Kaya lang, sana po, pabaon nyo na lang yan. Paglaki ng mga anak nyo, yung buhay nyo ngayon, ayusin naman po natin, mga kapatid. Kasi, somehow, salamat na lang at meron tayo talagang nakilala natin si Lord. Amen. Kaya yun po yung pag-aaralan natin so that we will be reoriented doon sa pagiging tatay ng ating Ama sa Langit sa atin. Kasi, tingnan nyo, pag pinag-uusapan ng tatay, marami tayong mga nakakaiyak na... Maraming luha. Luha, hindi ba? Salamat na lang po. Kahit na may mga portion sa buhay natin, na ganun yung Ama natin, pinapamalas naman sa atin ng Diyos kung anong klase siyang Ama. Amen. Na yung hindi mo nakuha sa Ama mo sa lupa, ibibigay ko sa iyo. Ipaparamdam ko sa iyo. Kaya ang nangyayari, nag-heal mga kapatid. Pati yung mga nakita mo sa tatay mo na hindi maganda noon, kasamang hinihil ng Panginoon. Amen. Kaya ngayon, you can freely talk about it at pwede mong i-share sa iba. Kasi doon mo makikita na ibang klaseng tatay ang ating Ama sa Langit, mga kapatid. At sa buong linggo na to, yun yung pag-uusapan natin. Pero ako, nakikiusap ako sa lahat ng mga ama. Alam niyo po ba na yung pag-uwi-uwi niyo ng lasing, nanggugulo kayo sa bahay, Amen. Ibang klase yung nagagawa nun sa isipan at kalooban ng inyong mga anak. Yung mga tatay na nakikita nila kung papaano niyo po itrato ang kanilang nanay na asawa rin naman ninyo, na kung tratuhin po ninyo ay parang ibang tao, may epekto po yun sa buhay ng mga anak ninyo.
Kaya ang nangyayari, pag nag-asawa, alam niyo po ba, na karamihan sa mga bata na lumaki nagsasabi, itong tatay ko, babaero, paglaki ko, hindi ko gagayahin yan. Pero tignan ninyo, ilan sa mga batang lumaki Yes. na galit sa pambababae ng tatay na ng babae rin paglaki. Kasi po, yun yung nakita sa inyo eh. Kahit anong gawin nyo, kayo po yung hero namin, mga tatay. Kayo po yung tinitignan naming halimbawa. Kaya kahit masama, kahit mabuting ipakita nyo sa amin, minsan akala namin, tama yun. Yes. Yung maling ginagawa nyo, para sa amin tama yun kasi tatay ko yan eh. Kaya nga ako pala away nun eh kasi yun yung nakita ko sa tatay ko eh. Matapang siya, walang inuurungan. Kaya ako kahit lalaki, inaaway ko noon. Bakit? Hero ko siya eh. Kaya kahit mali yung ginagawa niya, ginagaya ko. So isipin niyo po yun. Kung ano ka ngayon, tapos isipin po ninyo, in the future, palakbayin po ninyo yung kaisipan ninyo sa future. Na yung buhay mo ngayon, lahat ng ginagawa mo hindi tama ngayon, gagawin din ng anak mo sa future. Gusto mo ba yun? Kung gugustuhin mo yun, di ko alam kung anong klase kang tatay. Pero salamat na lamang sa Panginoon. Kaya mga kapatid, abangan nyo po yan. Sa buong linggo na to, pag-uusapan natin yung pagiging ama ng ating Ama sa Langit sa atin. May naalala kong kanta dun sa sinabi mo, yung topic mo, yung I see the Lord, He's kind, compassionate God. I see His hands touch my lips, touch my heart. Oh, He's kind. I see His face, now I know. I see His face now. Oh, I love you. I worship you, my God. Buti na lang, no? Oo nga eh. Ang pag-ibig mo. Hinipo ng Diyos yung ating bibig at saka yung ating puso. Amen. Kung hindi, lahat ng hindi maganda at sama ng loob dyan, lalabas sa... Kaya pala I see His hands touch my lips, touch my heart. Kasi kung ano yung nasa puso, lalabas sa bibig eh. So, ang Diyos na ang humipo at naghilom. Amen. Thank you, Lord, for the healing talaga. Naalala lang po namin yan, mga kapatid. Amen. Dahil gusto naming ipakita rin po sa inyo what a difference God can do in our lives. Kaya kahit na lumaki kami ng ganito, parang tayo yung mga anak na parang nagpalaki ng magulang ba? Pareho pa tayo panganay, Tari. Oo. Mahirap din kasing bitbitin mo yung problema na... Kasi minsan nakakaawa rin po yung nanay. Kaya kahit na hindi mo dapat bitbitin, parang bibitbitin mo na rin para sa kanya kasi sobrang... Pero mami ko nakalaya naghihirap na eh. na din ganon. Ano daw? Nakalaya na mami ko, di ba? Ako naman, yan naman ang sobrang pasasalamat ko kay Lord dahil Tama. napunta kay Lord ang Father ko. Ayan. The Wala rin greatest- magpapasyensya, Dari eh, pagka nilayasan. Sino nga naman, di ba? Oo, Sabi niyo yan dati. yung sinabi rin ni Ima. Oo. Dati, pinipilit namin siyang iwanan niya yung father ko dahil sa ginagawa. Pero ngayon, nagpapasalamat kami sa isa yan sa pinagpapasalamat namin kay Ima na hindi niya iniwan yung father ko. Kaya ang nangyari, bago kinuha ni Lord, nakapag-serve pa siya. Kaya yan, Amen. thank you Lord. Speaking of thank you Lord, happy birthday Ima! Happy birthday, Ima! Ayan. Ayan, birthday po ni Ima ngayon. Magme-memorize siya, Tari. Pero next week nandito yon. Oh, praise God. Sabi ko, dito natin i-celebrate birthday mo kasama lahat yung mga manggagawa. Yan. Happy birthday, Ima! I love you! Yan. Tapos, birthday din ngayon ni Ninong Ed Paulino! Happy birthday, Nino. Happy birthday po, Ninong Ed! And happy birthday also kay... Yan.
Brother Olan Salvacion. Kapatid ni Mang Boy? Okay. Happy birthday po, Brother Olan. And happy anniversary kay Brother Henry and Sister Mel Manansala. And belated happy anniversary kay Brother Romy and Sister Tina sa Balboro. Brother Denver and Sister Jen Gilido. Ayan. Thank you, Lord. Daming mga Happy anniversary. Alam niyo, celebrate niyan, mga kapatid. Para pagka tumanda, may mga binabalik ang memories na na-build na maganda, no? Amen. Mga nag-anniversary. At sa mga may birthday ngayon, kantahan naman natin sila. Happy, happy birthday, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Ayan, mga kapatid. Sunod ayoko nang kunin si Sister Beng na kasama dito. Madrama po yung buhay ko eh. Nawawala yung pagka-hyper ko. Pero sabi ng mga kapatid natin, relate match daw. Nakaka-relate daw, ayan, mga kapatiran natin. Thank you, Lord po. At talaga naman po yan ang mga patutuon natin na isa sa mga pinapasalamatan natin sa Panginoon. Kaya nga ba kung maaalala ko Ang buhay. Wag na nating alalahanin. Oo, tama na, Tari. Oo. Nalungkot. Oo, nalungkot sila. Oo. Sabi ni Sister Sally Jugilon, happy birthday sa kanyang kuya, Roel. Happy birthday, Brother Roel. Crying time na naman ang topic na nakakahawa. Pati ako, tumutulong luha ko nang di ko napapansin. Thank you, Lord, sa mga paliwanag at sana marinig ng mga tatay na walang pagmamahal sa pamilya. Hindi naman galit si Sister Tita niyan. Nagpapaliwanag lang siya. Ayan. O totoo naman po yan, mga kapatid, na hindi naman po nagagalit, nakikiusap lang. Baka naman. Yeah. Pwede. Oh. Baka naman Benga. Okay. Amen. Bumalik sila kay Lord. Opo. Opo, balik lang po tayo kay Lord. Alam ko, karamihan sa kanila, hindi nila mapigilan yung ginagawa nila. Akala nyo lang po yun. Hinihintay lang po ng Diyos na lumapit po kayo sa Kanya. Kung talaga pong ayaw nyo nang gawin yung ginagawa ninyo, pwedeng-pwede po, mga kapatid. Hihingi lang ng tawad sa Panginoon at lumapit po kay Lord. At siya po ang magbibigay sa inyo ng tulong na magawa ang kalooban niya. Amen. Ba't kasi sumikat yung kantang na yan na gusto kong bumait pero di ko magawa. magawa. No? Kaya po yan, mga kapatid. Huwag natin gawing reason. Okay. Dako na tayo ngayon sa ating on a lighter side naman. On a lighter side naman tayo. Sige, Peng. On a lighter side, ikaw bumunot ngayon ng manggagawa na magre-recite ng Psalm 19. Parang ready na yung ating yung ating tatawagan kasi nakita ko na online eh. Opo, ati chinat na ni Jerry kanina. Okay. Ready naman. Sana wag po itong nasa kusina kasi 3 beses na yata tinawag. Green, mukhang hindi. Sino yung green? Brother? Otan? Brother Otan! Tan? Psalm 19. Ano ka, Tagalog? O ba? 1 to 6 daw. Pwede. Yun naman ang usapan eh. Installment daw. Sige.
O di next week, meron ka uli kung installment yan. Pwede naman. Pwede naman. Kasi pag pinagsabay-sabay ko, nagkakahalo-halo eh. Sige. Ayan. Pero Thank you, pag Lord. kaya mo, diretsuhin mo. Hindi, yun pa lang eh. Kasi Okay. hindi ko pa sinamahan kasi pag dinagdagan ko pa. Mahaluan. Oo po. Ayan. Sige, go. Thank you, Lord. Ang kalwalhatian ng Diyos ay pinahayag sa kalangitan. Ginawa ng kanyang kamay, ipinakita sa kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag walang patlang. Patuloy na nagbibigay dunong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala silang tunog na aking naririnig. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanyang tinig. Balita'y umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ng Diyos ng tahanan sa langit para sa araw. Tuwing umaga, lumalabas ito na parang masiglang kasintahan. Tulad ng isang manlalaro, handang-handa sila sa takbuhan. Sa silangan, sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang makakapagtago sa init ng taglay nito. Thank you, Lord. Sa totoo lang po, first time lang na, ibig sabihin, dito lang nakakapag-memorize. Nung araw nung nag-aaral ako, hindi ako talaga nakakapag... Natutuwa nga ako kasi nung una nababalikan ko, nung nag-aral kami sa LTI, di ba? Kasi nung nag-aaral ako, sa simula't simula pa, hindi naman ako nakapagsagot ng sarili kong galing sa utak na nag-memorize. Nung nag-aral kami sa LTI, kung mangungopia din ako, para wala din naman, nag-aaral ka pa tungkol kay Lord, mangungopia ka lang. Kaya pinursigi ko, sabi ko, Lord, 75 kahit makapasa lang. Tinataas naman ni Lord. Umabot naman ng line of 8. Ngayon, eto naman uli ngayon. Nagsimula ako sa 2, 3. Nung dinagdagan ko ng 4, 5, 6, naglalahok-lahok. Kaya ang ginawa ko, nag-concentrate muna ako sa 6. Pag binigyan pa ng pagkakataon ni Lord, makabisado yung hanggang 40. Ayan. Kailangan talaga may paliwanag eh. Pasensya na, hanggang doon lang. Alam niyo naman, thank you Lord sa blessing. Amen. Congratulations pa rin. Imaginein mo, nakamemorize siya. At challenge. Sina-challenge ko si Sister Maris de Castro. Ayan. Maris, Lord. Challenge ka, ha? 1 to 14 yun. Ako lang ang 6. Yung mga nagme-memorize, para siya si Mami Paz, no? Parang yung alipin na may utang, di ba? Sinisingil, sabi, wala akong pambayad. Pinatawad nung hari. Nung makasalubog yung may utang sa kanya, sinakali. Ganyan ang ginagawa, ano? Oo nga naman. Nung bata kasi si Otan, sabi niya, puro nangungopia lang siya. Kaya hindi niya kailangan mag-memorize para makasagot sa test. Mangungopia lang eh. Nahiya na siya kay Lord. O, di ba? Ganyan dapat yung mga ama. Nahihiya kay Lord. Yes. Kaya inaayos yung buhay, mga kapatid, ha? Okay, tawagin na ngayon natin. Ito na si Jerome. Jerome, ready. Ready na siya. Challenge siya eh. Oo. Okay na, Jerome. Good morning. Mukhang pogi ah. Hey, Jerome. Ayan ang mami mo, oh. Ano, sa ilog ka? Ba? Sa signal siguro. Sa signal? Kailangan nasa ilog talaga? Oo, malapit signal. Ha? Ito po yun. Oo, ayan. Sa Twister Temple po yun. Ano daw? Bati ka muna. Ano ba, Ate? Magandang umaga po kay Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinabati ko rin po nga pala sila nanay, tatay, Sir Maripa, tatay Jerry, Sir Maripas po. Saka sila nanay Jupos, tatay Mon, si Brother Elmir.
Saka po lahat ng company natin sa kapatid po dyan. Ako yan. Ano? Mukhang ready ka Okay na, na po yan. Ready ka na, Jerome? May word po muna ako. May word muna po ako. Opo, may word po muna ako. Sige. Bigay mo yung word mo. Sa ano po, as word po yung sa James 4:17 na if anyone then knows the good they ought to do and doesn't do it, it's sin for them. Saka po yung isa, yung narinig ko po sa inyo, Romans 10:11 na hindi mabibigo ang sino mang sumasampal tayo sa kanya. Amen. Yun po, amen. Amen. Okay. O, Jerome, pakita mo na sa kanila kung paano mag-memorize. Okay na po, Gail. Game. Sa awit, Kabanata 11, talata 1 hanggang 14. Ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Pinapakita ng kalangitan ng kadakilaan ng salita ng Diyos ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi, ang kalangitan ay parang nagsasabi sa kanyang kapangyarihan. Verse 3, kahit na walang salita o tinig ka mang maririnig. Verse 4, ang kanilang mensahe ay napapaygan pa rin sa buong daigdig. Verse 5, tuwing umaga'y sumisikat ang araw na para bang isang lalaking bagong kasal na lumalabas sa kanyang bahay na may galak. O galak. Ay, uli ko. Verse 4, ang kanilang mensahe, verse 4 muna. Ulitin ko muna ko. Start po muna. Medyo nagbagal eh. Start po ulit muna. Psalms 19 verse 1:14. Ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Pinapakita ng kalangitan ang kadakilaan ng Diyos, ang gawa ng kanyang kamay. Araw at gabi ang kalangitan ay parang nagsasabi sa kanyang kapangyarihan. Kahit na walang salita o tinig ka mang maririnig. Verse 4. Ang kanilang mensahe ay napapakinggan pa rin sa buong daigdig. Verse 5. Tuwing umagay sumisikat ang araw na parang isang lalaking bagong kasal na lumalabas sa kanyang bahay na may galak. At katulad din ng isang manlararong pagawin sa takbuhan na nasasabi ng tumakbo. Verse 6. Ito'y sumisikat sa silangan at tumulubog sa kanluran. At ang kanyang init ay hindi matataguan. Verse 7. Ang utusan ng Panginoon. Ang utusan ng Panginoon ay walang kamalian. Ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. Ang mga turo ng Panginoon, ang mga turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan, nagbibigay karunungan sa walang kaalaman. Verse 8. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama. At sa puso ay nagbibigay, verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama, at sa puso ay nagbibigay liwanag sa kaisipan. Verse 9, meron po yung pinaka-favorite ko sa lahat dyan eh. Ang pagkatakot kay Yahweh ay nagpapadali sa puso, mananatili ito magpakailanman. Ang mga utos niya ay matuwid at makatarungan. Verse 10. Ang mga ito higit pa Gintong lantan. Ang mga ito higit pa sa ang mga ito higit pa sa purong ginto at mas matipulot po kayutan. Verse 11. Ang inyong mga utos, Panginoon, ang nagbibigay sa akin. Nagbibigay ba pala sa akin ang inyong lingkod? May daki na pagpapala kapag ito'y sinunod. Verse 12. Verse 12. Hindi ko napapansin ang aming mga kamalian. Hindi ko napapansin ang aming mga kamalian. Kaya tinisin niyo ako sa mga kasalanan hindi ko pa nalalaman. Verse 13. Ilayo niyo rin ako sa mga kasalanan sadya kong ginagawa. At huwag niyong payagan, alipin ako nito. Alipin ako ito para mamuhay akong ganap at walang kapintasan. At lubos na lalaya sa maraming kasalanan. Last po, verse 14. Sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking mga iniisip at sinasabi. Kayo ang bato na aking kanlungan at tagapagligtas. Yay! Wow, galing. Glory to God. Congrats. Ang galing ni Jerome. Sabi ko na nga ba, kaya mo yan eh.
Si Lord daw yun. Amen. Wala pa ako 2 oras. Seryoso, sa totoo lang po. Wala pa ako 5 oras kasi may trabaho ko. Wala pa ako 2 oras, 5 verse na po yung nakabisa ko. Yung unang perfect kasi napapagod din po ako. Talagang gift po talaga sa akin. Saka yung tagalahi ng mga type nanay ko sa mga ate ko, puro sila pa on. Saka siyempre, pag ginamit niyo po yung gift mo kay Lord, lalo kayong mag-glorify 6 degree mga po ng blessing. At nagpapasalamat nga po pala ako sa Panginoon kasi nga po, nakabili nga po pala yung tatay ko ng thank you Lord po na nakabili po siyang bagong motor na 72K po siya. Bali, nag-pension po kasi siya, 54 po yung naano niya. At nagamit po niya yung pera nung nag-stay siya. Tapos natira po sa pera, 34, nabono lang po ng ating muntik. Dapat napakakulat po nung pinag-separate ko ngayon. Tapos 40 po yung nabono niya. Thank you Lord po yun. Sa trabaho ko naman po kahit pa paano. Ito lang, maitim lang. Pero kahit paano naman po, nakakatulong si tatay na papangula-mula. Napapayaran po pa po ngayon tatay ko ng pera. Ngayon po, talagang pag po talaga sabi nga, yung pag talaga yung kay Lord po talaga, yung talagang di mo alam saan gagaling po talaga yung blessing. Sabi nga Tatay Jerry palagi sa akin, kulang salita at gawa para pasalamatan mo. At may challenge po ako. Sige. Sino i-challenge mo? Challenge ko po. Oo. Sino? Ang challenge ko po, alam ko tatanggapin niya to. Ako nga po ano po ako, totoo lang po talaga. Pumapasok po ako, gising po ako, alas 5. Uwi ko po, nag-overtime ako hanggang alas 6 ng gabi. Tapos ipapahinga ko na lang, pero nire-review ko pa rin po. Para naway tanggapin niyo po to, si Mary Joyce Teves po. Si? Yung anak po, Mr. Cecil. Mary Joyce Teves po, anak ng Mr. Cecil. Hindi yata nakakapanood si Joyce dahil sa trabaho niya. May trabaho. Hindi po, umuwi po siya, nakikita ko po. Hindi ko kasi tapos nagtatrabaho, nakikita ko po siya, umuwi po siya. Nakikita ko po siya umuwi, nung nakaraan po, araw-araw po siya umuwi. Kasi po, may service po yung essential sa kanila eh. Okay. Sige. Paano tanggapin niya po yun? Sige. Sabihin natin, si Joyce. Joyce Teves po. Challenge ka ni Jerome. Kaya PM me kung ina-accept mo. Kung hindi, wag mo na siyang kausapin. Joke lang. Ayan. Thank you. Natawa siya. Jerome, congratulations. Ito ang iyong regalo. Ayan. Ito pa. Wow. May CD ka pa. Ito, CD. Yan. Ano, no? Yung CD daw. Wow. Kanino mo bibigay? Tatay Elmer daw. Ay, Mr. Elmer daw. Mr. Elmer daw. Sa iyo daw ito. Yan. Ito na yun sa'yo. Ito sa'yo. Okay. Sige. Okay. Oo. Okay. Okay, sige, bibigay natin sa kanya to, ha? Thank you, Lord. Maraming salamat, Jerome. Bye, Jerome. God bless. God bless, Jerome. Bye-bye. Ayan. Okay, ingat. God bless you. Ayan po, kapatid. Ang gusto magsalita ni Jerome, no? Manang-mana ka sa nanay-nanayan mo. Anak ko daw eh. Kaya, yan po yung ating nagbabantay ng ating worship center doon. At nililinis din niya yan. Binabantayan niya. Binibidyo pa niya yan, tapos binapadala sa akin. Ito po ang kalagayan ng ating worship center ngayon. Ganyan siya. Kaya, thank you, Lord. Brother Jerome, thank you. So, ang next week natin, ang challenge ay si Joyce Teves. Si Maris at saka si Joyce Teves. Ayan PM nyo lang po mga kapatid kung accepted ang challenge sa inyo. Wag nyo pong, wag po kami yung nag-challenge po sa inyo, kausapin nyo. Pero glory to God, kay Jerome, no?
Na-memorize niya. Magaling talaga yung Oo. isip niya. Sa retain, nagre-retain agad. Kahit nga nagpipreach lang po sa prayer meeting eh. Natatandaan niya Tandaan niya nun. kung sino nagsabi noon. Tandaan niya po yun. Ulitin niya. Oo, kaya. Thank you, Lord Jerome. Okay, thank you, Lord. Ngayon po, as promised, uulitin natin yung new song natin the other week. At sa next week, yung song natin ngayon. Pero this time, ito po ay ihahatid naman sa atin ni Sister Chanel. Kaya, sahul. Kaya, ha? Oo, yung awitin ni Sister Mila na Come Holy Spirit. At susundan na po yan, dire-diretso na tayo ng isa nating kamanggagawa. Amen. Ayan, nagbabahagi. Ayan, God bless po. God bless mga kapatid. Glorify your name on high, magnify
Good morning, Jesus! Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na nabigyan ng pagkakataon para ma-share ang kabutihan, ang kadakilaan ng ating Panginoong Hesukristo. So, thank you, Lord. Salamat ka sa Panginoon. At una sa lahat, binabati ko po yung aking mga kapatiran sa pananampalataya na nasa iba't ibang dako at nasa iba't ibang bansa iba't ibang bansa. Gayun din po yung aking mga prayer meeting sa Kalo, Nasugbu, Batangas. Hi po mga kapatid. Good morning, Jesus. Salamat at lagi po kayong nakikinig. At ngayon po ay babasahin ko po yung mensahe ng Panginoon sa 1 Peter 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng kanyang mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Thank you, Lord. Hallelujah. Manalangin po tayo sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na maisishare ko ang iyong salita. Pangunahan niyo po ako, Panginoon. Wala po akong magagawa kung wala ka. Give me double portion of your anointing, Lord. Use me mightily, Lord, sa akin. Salamat po. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At dito po sa binasa ko ay napakahalaga po nito mga kapatid. Sabi nga ay sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Ibig sabihin, napakabigat ng kasalanan, hindi ng ibang tao, kung hindi ng kasalanang nagawa ko sa mundong ito, mga kapatid. Sapagkat ako po'y namuhay na parang walang Diyos na kinikilala at walang magulang na kinikilala. Sarili ko lang po ang nasusunod, mga kapatid. Kaya masasabi pong napakabigat ng aking mga kasalanan. Salamat nga po dahil merong isang Diyos na napako sa krus na nagdala ng lahat ng ito. Thank you Lord po. At sabi nga doon sa 1 Peter 4 verse 3, sapat na ang mga kasalanang ginawa ko nung mga nagdaang araw na katulad ng ginawa ng mga hintil nung unang panahon. Sapagkat ako'y namuhay na katulad ng mga hintil. Ginawa ko ang lahat ng aking maibigan. Kaya thank you, Lord. At ngayon po, salamat nabubuhay po ako ngayon sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi na po ako ngayon namumuhay sa kasalanan. Kung hindi po ako sa panahon ngayon, ay namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang sarap mabuhay sa kalooban ng Diyos. Wala kang agam-agam, wala kang kinatatakutan, wala kang pinangangambahan dahil wala ka namang ginagawang masama. Ano ba ang kalooban ng Diyos na ginagawa natin lahat? Ginagawa ko. Yung ma-share ko yung Word of God, yung salita ng Panginoon sa napakaraming tao na nakakaranas din ang katulad ko na sobrang pasaway sa magulang na isi-share ko yung Word of God sa aking mga kapatid, sa laman, sa mga nakikinig, naliligtas, pero sa hindi nakikinig, napapahamak. Katulad nga po ng aking isang pamangkin, hindi nakinig sa payo ko. Tigil mo na yan. Nakulong.
salamat na lang, may grasya ang Diyos. Ngayon, nakalabas na rin naman. Pero thank you, Lord. At nung nakita ko uli, kumusta ka ako? Pupunta ka pa ba uli sa sugalan? Hindi na po, nadala na. So thank you, Lord. At napakahalaga yung salita ng Diyos na naisishare sa kanila. Kaya thank you, Lord. At sa akin din buhay, sabi ko nga ho, at sa aking mga anak, ang salita ng Panginoon ay naisishare ko yung kalooban ng Diyos dahil 2 Corinthians 5:17, ako ay bago nang nilalang, wala na ang dating pagkatao. Ngayon po ay bagong-bago na, mga kapatid. Kahit po sa pamumuhay ngayon, sa style ngayon, bagong-bago na ho. Hindi na ho mayabang katulad ng dati. Yabang na yabang dati, wala namang ipagyayabang. Di ba? Yabang na yabang. Malaking malaki, wala namang may pagmalaki. Pero ngayon, na binago ni Lord, may bagong buhay na sa kalooban ng Diyos, ang naipagmamalaki si Kristo na nakapagbago ng aking buhay, mga kapatid. Kaya salamat kay Lord. At yung pangalawa, na sabi nga sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ngayon po ay bago na yung puso ko. At yung espiritu po nasa akin ay hindi espiritu ng laman, ng flesh. Ito po espiritu ng Diyos. Na ang gawain ay makadiyos. Na espiritong laging nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo. Ayun po, kaya sabi diyan, may bagong puso, bagong espiritu, yung bagong puso, maalam na magpuri kay Lord. Pagising sa umaga, ano sasabihin? Praise the Lord, hallelujah, glory to God, amen. Yun po, pagising sa umaga, napapurihan na agad ang Panginoon. At siyempre, sa umaga, meron na ring Word of God na mag-guide sa buong maghapon, mga kapatid. Kaya yun ang nagawa ng salita ng Diyos sa akin. Ano pa? Meron pa po. Ang sabi doon, I am blessed, I am rich, I am strong, I am healed, I am happy, I am handsome. Yun ang nagagawa. Di ba? Parang walang pinagdaraanan, parang walang problema. Hindi nakikita ang problema. Walang problema. Amen. Pinagaling na ng Diyos. Ayun, mga kapatid. Napakasarap ng buhay na mayroong kang bagong puso at bagong espiritu. Espiritu ng Diyos na kalugod-lugod sa Kanya. Ano pa po yung nagawa na bago? Meron ng kapayapaan yung kaisipan. Meron tinatawag na peace of mind, peace of heart. Kahit na, sabi nga, may kasabihan ng tao. Ang tao po pag nagigipit, kahit daw sa patalim, kumakapit. Ang ibang tao pag nagigipit, kahit sa Bombay, lumalapit. Pero ang mga Kristiyano, kahit nagigipit, sa Diyos lumalapit. Sa totoong buhay, hindi naman nagigipit. Dahil si Lord ang nagpo-provide ng aming pangangailangan. Kaya, iyan ang nagawa ng salita ng Diyos sa buhay namin, mga kapatid. Kaya, thank you Lord, na ituturo din tong mga salita ng Panginoon sa aking mga anak, mga kapatid. Di ba yung aking mga anak, pagkagabi, bago kami matulog, may kanya-kanya ng magtuturo ng salita ng Diyos. Pagkatutulog na, pasok na sa loob, mag-aaral na tayo ng Word of God, ang anak ko nagtuturo. Kami pong mag-asawa ang tinuturuan. Kanya-kanya po yun ang schedule, mga kapatid. Yun po ang naituro ko, tinuturo ko ngayon sa aking mga anak. Ay hindi ko po yun nakuha sa aking mga magulang noon. Hindi po, wala po akong nakuha noon.
Pero tumatawag din naman sila sa Diyos, mga kapatid. Kaya, thank you Lord. Tapos pagkatapos ng word ng aking mga anak, merong intercessory prayer. Tapos aawit kami kay Lord. Alam nyo, paggising sa umaga, ang lalakas ng katawan. Walang nararamdaman kahit ano. Glory to God. Yan po ang nagawa ng Panginoon sa buhay naming ng buong pamilya ngayong may pandemic, mga kapatid. Kaya, thank you Lord. At yan, ang aking asawa, glory to God. At lagi naman kaming magkasama niyan sa pananalangin, gabi at araw. So, at na-share din namin to sa aking mga bianan. Alam po ba yung mga bianan ko? Ay nako, napakahirap po yung dalahin sa Panginoon. Pero ngayon po, kay Lord na rin. Pag sinabi ko magpipray na po tayo, prayer meeting po tayo, ayan. Sumasali po yun sa prayer. Yung mga bayaw ko, lalo na po yung bayaw kong pinakamatanda, na pangasawa ko si Sister Jane. Nako, nung hindi pa ho kami na ikakasal, binabagsakan po ako ng patalim noon sa aking harapan na napakatalas ng patalim. Gayon po ang galit noon sa akin, mga kapatid. Siyempre, ako naman po, hindi naman po ako lalaban dahil ako binago na ni Lord. Di ba? May bagong buhay na. At siyempre, kaya naman po nagkaganon, nagalit po yun dahil napangasawa ko si Sister Jane. Pero ngayon, alam nyo, nakakatuwa. Ngayon po ay, pag may problema, pag-pray nyo ako, pumupunta sa amin, pagdasal nyo ako, anong gagawin ko dito? Nagtatanong, humihingi ng payo, mga kapatid. Yun po. Diba, sinong hindi magpapatuloy maglingkod kay Lord? Ay dati, naku po, sobrang sama, sobrang bigat. Kaya nga ho, doon, sa lugar namin, alam nyo, ako po tinakwil ng aking magulang. Kaya po ako'y napapunta dito sa Compe. Dahil ayaw na hong makita nila ang aking pagmumukha, dahil sa dami ho ng iniuuwi kong kasalanan sa aking mga magulang, pati ng aking mga kapitbahay, ng aming kabaryo. Ganun ho. Pero nung narinig ko yung word of God, yung salita ng Diyos, na nabago na nga po ang buhay, matagal na hindi nakauwi, pagka nung hindi na nauwi, ang sabi, bakit hindi nauwi si Brother Mario? Alam nyo, ang sarap marinig pagka ganon. Tapos pag uwi mo, yung kaaway mo, yung galit sa iyo, di ho ba? Pumunta rin doon, hindi na galit sa iyo. Ganun po mga kapatid, ang nagawa sa aking buhay. Sobra ho, sobra. Kaya lahat po ng mga mga pasaway na anak, na katulad ko, naku, pag nakarinig ng word of God, napakatalas ng salita ng Panginoon. Higit na matalas at mabisa kaysa alinman tabak na magkabilay talim, mga kapatid, ang word of God. Hebreo 4:12. Alam mo, grabe yung word of God. Nananalaytay sa mga kasukasuan ng utak sa buto at nakatataho ng mga iniisip at binabalak ng lahat ng tao, mga kapatid. Ganun po. Yung word of God, sobrang powerful. Diba? Kasi yung word of God, meron ng kapangyarihan sa puso mo. Dahil nabago na ang puso mo, may bagong buhay ka, may bagong pagkatao, ayun, ngayon nananalaytay na, sumusuot na sa iyong katauhan yung word of God. Kaya hindi maaring hindi ka mabago ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ho dito, grabe yung sugat na naranasan ni Lord sa kanyang mga likod. Grabe yung latay. Pag napapanood ko nga po yun, naiiyak ako eh. Ganun pala yung ginawa ng Diyos. Sobra pala yung ginawa ng Diyos sa akin. O, di ba? Kaya siya nagkaganon dahil sa aking kasalanan. O, ay dapat ako ang nakapako doon. Kung ako naman ang napako doon, baka ang iba hindi mapatawad. Ay dahil siya ang napako, lahat ng taong may kasalanan ay napatawad ng ating Panginoon. Kaya salamat sa ating Panginoon, yung buhay na ipinagkaloob ng Diyos, na laging inaasahan, ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Kaya, thank you Lord, ang Diyos po hindi nagpapabaya, ang Diyos ay tumutugon, nagbibigay sa lahat ng aming mga
pangangailangan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po matapos, ako po ay aawit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Bago na ang lakad ko. Ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Bago na ang lakad ko, bago na ang isip ko, bago na ang puso ko ngayon. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay di nagbabago. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Bago ng lahat ang buong katauhan ko. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Manalangin po tayo, mga kapatid, sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Lord, salamat po sa umagang ito na kami po ay sinamahan mo at alam ko, Lord, na natapos ang lahat dahil kayo po ang nanguna at nag-glorify nawa ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Salamat po, napakabuti mo dahil kung hindi mo kami sinamahan, hindi mo ako sinamahan, ay hindi po magtatagumpay ang iyong pangalan. Kaya thank you po. At sa buong maghapong ito, lahat po ng mga Kristiyano, mga family compi, Lord, kayo po ang aming provider, kayo po ang aming healer, kayo po ang aming strong, kayo po ang aming pag-asa. Kaya salamat po. At alam namin sa buong maghapong ito'y lahat ng aming gagawin ay victory dahil sa iyo. Kaya salamat po sa 2 Corinthians 2:14. Ang iyong mga anak, kayo po may sabi, lagi mong isinasama sa parada ng tagumpay. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. 2 Timothy 2:2